Ngayon pong, ngayon pong umagang ito, dahil po, di po ba, yung dalawang mensahe, nandito lang ako, sabi ni Lord, pag-usapan naman natin, hindi naman kalabisan kung tayo man din ay hindi lang basta mangako, kundi maging committed sa Panginoon at sabihin din natin sa Panginoong nandito din tayo at hindi tayo bibitaw sa Kanya. Kasi po, ang Diyos di naman bumitaw sa atin. Pero di po ba, we talk about yung what we are doing, lalo-lalo na para sa Panginoon, we talk about it as the very most important relationship that we have is our relationship with the Lord. And when we talk about relationship, dapat two-way siya. Hindi lang dapat po ang tapat ay ang Diyos. Dapat din naman tayo, dahil may relasyon tayo sa Diyos, tayo naman ay maging tapat din sa Diyos. Pinag-usapan na natin ang katapatan po ng Panginoon and I think po hindi ko na kayo kailangang kumbinsihin na tapat ang Diyos. Pero ngayong umagang ito, titignan naman natin yung other side of the coin. Ika nga, tayo naman po ba ay committed sa Panginoon at may katapatan naman ba tayo sa Panginoon? Kung ang Panginoon ang sabi niya, nandito lang ako at hindi ko kayo iiwan, tayo po ba ay makapagsasabi din ng ganun sa Panginoon na kahit anong mangyari, Panginoon, nandito lang ako, hindi ako tatalikod, hindi po ako hihiwalay sa inyo. Kasi po ang Panginoon, kahit lahat pa po ng nangyari in the past, no, sa ating pong buhay, makulay ang buhay ng bawat isa sa atin. Marami tayong kapalpakan at hindi naman tayo perpekto. Pero hindi po umalis ang Panginoon at hindi niya tayo tinalikuran. Kaya ngayon po umagang pag-uusapan natin yung tayo naman para sa Panginoon. Tayo po ba ay tapat din sa Panginoon? At pwede po ba nating sabihin din sa Panginoon na hindi natin siya tatalikuran at hindi tayo tatalikod sa ating pananampalataya sa Kanya? I want to talk about loyalty this morning. Naririnig po natin lahat yan, yung loyalty, no? Meron pa po bang taong loyal? Gusto natin yan sa bawat relasyon. We want that word loyalty sa marriage, sa friendship, sa church. Napakahalaga po ng salitang yan. Kasi po kung wala po yung loyalty, mahina ang relationship pagka ganun. One of the strengths of a relationship, pwede nating sukatin ang lakas ng isang relasyon. Kung paano ka-loyal ang magkaibang panig. Kasi po, relationship is two-way eh. Dalawang part, no? Gaano ba katapat yung o ka-loyal yung sa bawat isa. Ano po? So we will be talking about loyalty. But I want to to start with the verse in the book of Proverbs po. Proverbs chapter 20 verse 6. Kinuha ko po yung version sa The Message Bible. Baka iba lang pagkasulat sa ibang version. Pero gusto ko po kasi yung version na naisulat sa The Message Bible. Though sa iba pong versions ng Bible, iba yung pagkasulat, but the message is the same and the thought is the same. Gusto ko lang yung pagpili ng mga words nila at paghilera ng thought po dito sa The Message Bible. This is Proverbs 20 verse 6. Sabi po dito, lots of people, there are many, pag sinabing lots, maraming tao, lots of people claim to be loyal and loving. But where on earth can you find one? Marami daw pong mga tao nagsasabi, tapat ako, umiibig ako, pero may mahahanap ba talaga tayo? Saan sa mundo ako makakahanap ng ganun? Ang sabi po ng Proverbs 20 verse 6. No po. Noong panahon po ni Solomon, si Solomon po ang sumulat po niyan eh. Noong panahon po ni Solomon, napansin niya ang isang katotohanan hanggang ngayon ay totoo pa rin. Ang sabi po ni Solomon, maraming nagsasabi at nagkiklaim, tapat ako. Pero hindi lang po kasi bukang bibig ang katapatan, pinatutunayan ito. Kaya sabi niya, maririnig mo lahat, sinasabi nila, tapat sila. Umiibig daw sila, pero saan ba talaga tayo makakahanap ng totoong tapat? Para po bagang napaka-dalang lang. Very rare, no po. Kaya po I have given this message a title this morning po ng loyalty. Rare, ibig sabihin madalang. Rare virtue of staying faithful. Loyalty is staying faithful through thick and thin. May problema, may pagsubok sa mga panahon na masaya, kahit maaraw o maulan ang buhay,
ang pananatiling tapat doon sa mga panahon na yon. Lalong-lalo na po sa mga panahon ng pagsubok ay mananatili ka pa rin tapat. Loyalty ang tawag natin doon. Nasusubukan po kasi ang loyalty sa mga pagsubok at mga sitwasyon ng ating buhay. No po. Dapat hindi nagbabago ang ating loyalty, ang ating katapatan, kahit ano pa ang mangyari. We will be talking about this rare virtue of staying faithful kasi po itong hinahanap ng Panginoon para sa ating lahat. Kapag po ang Diyos tumitingin po sa atin, naghahanap siya ng mga taong loyal. Naghahanap siya ng mga taong hindi lang faithful sa kasalukuyan, kundi faithful at mananatiling faithful kahit ano pang mangyari. Kasi po madaling maging faithful sa mga ilang pagkakataon ng buhay. Pagka po masaya, pagka po blessed tayo, pagka maayos ang takbo ng buhay, napakadaling maging faithful at ipakitang faithfulness. Pero naghahanap ang Panginoon, hindi lang yung faithful sa kasalukuyan, pero hinahanap din ng Panginoon yung mga tao na alam niyang magiging faithful kahit ano pa ang mangyari. No po? So, pag-usapan po natin yan, rare virtue of staying faithful. Madami pong nagkiklaim ng loyalty. Yan ang sabi po dun sa verse na yun. No? Next slide, yan. Sabi po dyan, lots of people claiming na loyal tayo and loving. Madami pong nagkiklaim ng loyalty. Pero hindi naman po lahat napapatunayan ito. Maraming mga tao nagsasabi, kasama mo ko, maasahan mo ko, hindi kita iiwan, nandito lang ako. Pero kapag dumating ang pagsubok, doon mo talaga malalaman kung gaano katotoo yung mga salitang yon. Sa panahon ng pagsubok, doon mo malalaman kung sino talaga loyal. No po. Kaya nga sabi po ni Solomon, maraming nagsasabing sila'y loyal daw at mapagmahal, pero saan ka kaya makakahanap ng mga taong tunay na tapat? Kulang na mo po sabihan ng Solomon na atin pa kaya talaga? Meron pa ba kaya talaga na tapat na tao? Don't get me wrong po, no? Pag-usapan natin ng mas malalim yan. Hindi sinasabi ni Solomon na walang loyal na tao. He is not concluding na wala ni isang loyal na tao. Hindi po yun ang kanyang claim, no? Ang sinasabi niya, baka meron, pero saan ako makakahanap nun? Ang ibig sabihin, madalang lang. Konti lang. Sa dami ng tao sa mundo, nabanggit niya, saan ba ako dito sa daigdig makakahanap ng ganun? Ibig sabihin, kailangan mo talagang maghanap para makakita. Ganun ang sinasabi niya. So, ang isang bagay po na kailangan mo munang hanapin para makita, ibig sabihin, konti lang sila. Ibig sabihin, madalang lang talaga. Kaya nga po, rare talaga siya. Tunay na loyalty daw. Madali kasi pong maging loyal kapag magandang sitwasyon, madali ang maging loyal kapag may pakinabang ang tao. Madaling maging loyal kapag may blessing, pero paano kapag ka mahirap na? Paano pag wala ng benefits? Paano kapag ka wala na yung palakpakan? Paano kung walang nakatingin? No po? At wala nang nakakakita? Doon po natin nasusukat ngayon yung loyalty. Ito pong talatang ito, konting ano lang po, no? Paghuhukay lang ng konti. In the Bible school, we call it exegesis. Titignan natin yung background ng verse. Sa original po na pagkasulat niyan, yung sa Hebrew, nung sinulat po yan, sa panahon po ni Solomon, ni Haring Solomon, ang salita talagang ginamit na loyal at loving ay may connection daw sa ideya ng covenant faithfulness o yung tapat na pag-ibig. Yun po yung context niyan. No po? Pag sinabing loyal and loving, may connection yan dun sa tinatawag na covenant faithfulness. Para maintindihan po natin yan, mas maintindihan natin yan kapag sinabi ko pong eto'y parang covenant ng dalawang mag-asawa. Yun ang context nun. Nakuha po ninyo? Yung dalawang mag-asawa, ay dalawang ikakasal pa lang. Mayroong pangako yan sa isa't isa. We call that covenant faithfulness to one another. Hindi lang siya basta pangako. We call it covenant. Ibig sabihin po, sa harapan ng Diyos, nangako kayo, na talagang, di po ba may ano yan eh. Kami po, pag ilang beses na rin po ako nag-officiate ng marriage at nagkasal, no po. Mayroon pong dinideklaran dalawang ikakasal. Pangako nila sa isa't isa. Bukod po doon sa personal vow nila, meron po laging tinatawag na hindi nawawala yun yung vow sa kasal sa bawat isa na pinauulit namin
sa dalawang ikakasal. Pero bago naman namin ipaulit yon, hindi naman sila caught unprepared doon. Kasi po may kopya sila doon at talagang pinapaunawa namin kung anong kahulugan ng sasabihin nila. Pero para maalala lang po ninyo, ilang beses na siguro ninyong narinig yon, yung pong pangako ng dalawang ikakasal na I promise to be true to you in good times and in bad, in sickness and in health. I will love you and honor you all the days of my life. Yun po yung pangako. We call that covenant faithfulness sa bawat isa. At yan po ang ideya ng salitang loyal at loving. Nakuha po ninyo, may connection siya sa isang covenant, parang pangako ng dalawang tao na hindi talaga tatalikod kahit pa in good times or bad times, in sickness or in health, at nangangakong to love and honor each other all the days of their lives. Hindi lang po sa, pag sinabing all the days, ibig sabihin po lahat ng araw. Yung araw na masaya, pero may araw na malungkot. May araw po na may misunderstanding, may mga araw na hindi naman ganun yung hindi laging. Sabi ko nga hindi laging. May mga araw na hindi laging sikat ang araw. May mga araw ng bagyo o kaya pagsubok sa buhay o ulan. Pero may pangako all the days of my life Ibig sabihin, araw man yan na umuulan, mamahalin at saka magiging tapat pa rin. Yun po ang kahulugan po ng loyal at loving. Yun ang ideya ng pagkasulat nito. No po? Sabi ko nga, parang sa kasal, kasi yun ang greatest example na mas maunawaan natin yung konteksto po nito. Ang ibig sabihin po, sinasabi po ni Solomon po dito, ito yung klase ng loyalty na mananatili akong tapat kahit may kapalit na pagtitiis. Yun ang kahulugan ng loyalty. Kahit mayroon mang pagtitiis, pagtitimpi, mananatili pa rin tayo. So dalawang mag-asawa po, di po ba? Sa buhay mag-asawa. There are days na you will be tempted to walk away. Naranasan na po ninyo yan? Kahit gaano pa katatag, mayroon talagang mga araw na you will be tempted na umalis na, kumbaga sa bahay yung lumabas na sa pinto. You will be tempted to walk away because Satan will, alam naman po natin, ang kaaway po, ayaw po niya na manatili yung pinag-isa ng Panginoon at gustong sirain ng kaaway ang lahat ng itinatag ng Diyos. Ang pamilya po at ang mag-asawa ay tinatag ng Panginoon at gustong sirain niya ng kaaway. Kaya there will be times talaga na masusubok talaga yung loyalty. And there will be temptation. Hindi ko naman po sinasabi na mafo-fall tayo lagi sa temptation. We are not created na ma-fall sa temptation. May mga temptation, like temptation to walk away, po, at hindi maging loyal, pero bibigyan tayo ng kakayahan ng Panginoon na maging tapat doon sa ating pangako. It's a personal choice. Sa pag-uusapan natin, hanggang mamaya po ito. No? Parang yung pong sinasabi ni Solomon po dito, mananatili tayong tapat kahit may mga pagtitiis na mangyayari at gagawin. Yan pong uri ng loyalty na hinahanap ng Diyos. Kung titignan po tayo ng Diyos ngayon, makakita po ba siya ng ganong klaseng loyalty sa atin? That's a very good question. No? And we can use that question to evaluate ourselves this morning. Kung titignan tayo ng Panginoon, tanggalin ko na yung word na kung, kasi po nakatingin naman ng Panginoon sa atin ngayon at kasama natin ang Diyos. Habang tinitignan tayo ng Panginoon, tumatagos ang kanyang mata sa ating puso, makakita ba siya ng loyalty katulad ng pinag-uusapan po natin ngayon? Ang sabi po ni Haring Solomon, maraming nag-claim na loyal sila, pero saan ba ako makakakita dito sa daigdig ng isang taong tunay na loyal? Ang panalangin ko po, masabi man natin, nandito. Isa ako doon sa mga loyal na yon. We are talking about loyalty to the Lord. No po? But because if we are loyal to the Lord, susunod ang lahat. Kasi if you are loyal to the Lord, you will be loyal to your wife. You will be loyal to your family. You will be loyal to your friends. If yung loyalty natin sa Panginoon ay maayos. Kasi po, I cannot think about a person na sinasabi niya loyal siya sa Diyos, pero hindi siya loyal sa asawa niya. It doesn't make sense, di po ba? Hindi siya, parang kontra siya. Kasi po, if you are really loyal to the Lord, tuturuan ka ng Panginoon to be loyal
sa mga relationships na meron tayo. We need to reflect who God is. Lalo na sa mga relationships po natin na meron tayo, sa mga kaibigan natin, kapamilya, lalo-lalo na po sa asawa, no po, sa asawa natin, kailangan i-reflect natin ang loyalty rin ng Panginoon. Anak tayo ng Diyos, kanino pa ba tayo magmamana kundi sa Panginoon? No po. Di po ba lagi natin sinasabi yan, pagka po yung anak mo masyasabuntok, mga pangutang yung parents kanino ka ba magmana? Sana po ang Lord po, sana mangutang makanta. We say na anak na katan Lord. We always say na anak tayo ng Diyos. Pero kung mapapakinggan natin ng Panginoon, wag naman sana nasabihin din ng Panginoon, kanino ka ba nagbana na bata ka? Kasi po, you are not reflecting yung pong character ng Ama natin. Kaya sabi ko nga po, kanino pa ba tayo magmamana? Kundi sa Diyos. Ang Diyos ay tapat. Kailangan din makita sa atin yung loyalty at saka katapatan. Unang-una sa Kanya. Pangalawa, sa mga relationships na meron po tayo. No po. Ang, yung kahulugan ng loyalty, kung iisipin natin, no, medyo malalim din. Hindi lang siya basta bukang bibig lang na babanggit mo sa bibig, tapos okay na yon. Pinatutunayan po talaga yan. No po. At hindi siya mahirap, hindi siya madaling patunayan. It's a challenge for all of us. No po. Yung kakulangan ng loyalty, problema yan ng panahon natin. Hindi po ba? Pag tinignan po ninyo, nasa panahon tayo na kapag nagloko ang isang lalaki, parang hindi na masyadong big deal. Pero kailanman di nagbabago ang standing ng Panginoon patungkol sa lahat ng yan. Kasi po, pansinin po ninyo, loyalty parang hindi na masyadong pinag-uusapan ngayon. Tignan po ninyo kahit saan, sa politika, sa pamilya, sa church, lalo-lalo na sa Panginoon. Ngayon, sinasabi mo loyal ka kasi Sunday, bukas kaya. Monday bukas. Minsan po, nahulog yung loyalty kapag isang araw lang. O isang pagkakataon lang. No po, o isang pagsubok lang. Napapalitan, nawawala. Ang tunay na loyalty po hindi nagbabago. Pero yung kakulangan sa loyalty, kung iisipin natin, hindi lang po ito problema sa panahon noon, problema din siya sa panahon natin ngayon. Problema po siya hindi lang sa mundo. Kung titignan po natin, minsan yung loyalty na ito, problema rin sa loob ng simbahan, problema sa loob ng pamilya. Marami nagsasabi, like for example po sa church, no, magsasabi na mahal nila ang Diyos. Marami nagsasabi, susunod sila kay Kristo. Marami nagsasabi, committed daw sila sa gawain. Pero kapag dumating ang pagsubok, ang tukso, ang pagod, disappointment, mga sakit sa damdamin, umaalis naman at tumatalikod bigla. Nasaan ang loyalty kapag kaganon? Kaya ang tanong po ngayong umaga ay hindi po yung loyal ba ang ibang tao, hindi po yun ang tanong. Ang magandang tanong ngayong umaga ay, ako ba ay tunay na tapat? Huwag nating isipin yung katapatan ng iba. Kasi po personal nila yun Kung hindi sila tapat, sila po ang haharap sa Panginoon. Nasa kanila po yun. Pero ang magandang tanong ngayong umaga, ako ba? Sarili natin, tapat po ba talaga tayo sa Panginoon? Ako ba ay tunay na loyal sa Panginoon? Loyal ba ako sa Diyos kapag mahirap na sitwasyon? Loyal pa rin ba ako? Loyal ba ako sa aking pangako sa harap ng Diyos para sa aking asawa at sa aking pamilya? Loyal ba ako sa aking mga kapatid sa pananampalataya? Loyal ba ako unang-una sa Diyos na aking pinaglilingkuran? Ngayon po, answerin natin yan. Naghahanap ang Panginoon ng mga taong loyal. Ngayon, ang question, bakit ganito ito kahalaga sa Diyos? Bakit napakahalaga ang maging tapat at maging loyal? Bukod sa sinasabi ng salita ng Panginoon na ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ang maliligtas. Bukod sa sinabi po ng Panginoon yon. So we need to be faithful, but not just faithful today, but to remain faithful all the days of our lives. Ano po? Bakit mahalaga po ito? Mga kapatid, kung totoo, na bihira ang tunay na mga loyal na tao. Bakit napakahalaga nito sa Panginoon? Ang isa po sa mga maaaring sagot dyan ay dahil ang lakas ng anumang relasyon ay nakasalalay sa loyalty.
The strength of a relationship is in its loyalty to each other ng dalawang taong involved dun sa relationship na yan. Yan po ay totoo sa normal na relationship. Even sa relationship natin sa Panginoon, yan din ay totoo. Wala naman tayong question sa loyalty ng Panginoon. We are talking about yung loyalty naman natin. Kasi kadalasan po, nagkakaroon ng problema, hindi sa part ng Panginoon, sa relationship natin. Talaga pong, minsan po kapag ang sabi po nila, no, ano lang po ito, dahil nag-start ako ng kabataan sa pagiging Kristiyano. Kaya marami rin po ako. Tsaka matagal ako nag-youth pastor po dito sa church. Usually daw po, kapag may breakup at gustong putulin ng relationship, usually daw po marami mga reasons at dahilan na binabanggit. No po, para lang maputol yung relationship. Isa daw po sa mga gasgas na yung, it's not you, it's me. Yun daw po yung gasgas na yun. Hindi ikaw ang problema, ako ang problema. Pero kapag tinignan po natin yon sa relationship natin sa Panginoon, totoo naman talaga yon. It's not God. It's us. Kapag may problema sa relationship natin sa Diyos, tandaan po ninyo, wala sa Diyos ang problema. Kadalasan nasa atin. Kaya nga po, ito po, tinitignan natin ngayon. Kasi po, perpekto ang Diyos sa pagiging tapat niya sa atin. Pag-usapan naman natin, yung katapatan naman natin sa Diyos. Kasi po, yun yung other side of the coin. No po? At doon nagkakaroon ng problema kadalasan. Hindi po yung ang Diyos ay huminto sa pagiging tapat. Imposibleng mangyari yun. Pag-usapan na po natin yan, di ba? It's impossible for God na talikuran tayo. Pero ang tao, kadalasan doon tayo nagfe-fail sa katapatan po natin sa Panginoon. Tandaan po natin mga kabatid, yung strength o kalakasan ng isang relasyon ay nakasalalay sa loyalty. Pansinin po ninyo, kapag nawala ang loyalty sa dalawang mag-asawa, nasisira ang pagsasama. Kapag nawala ang loyalty sa magkaibigan, nawawala ang tiwala. At mawawasak talaga yung pagkakaibigan. Kapag nawala ang loyalty sa miyembro ng katawan ni Kristo, I'm talking about the church. Pagka nawala ang loyalty sa church, humihina ang pagkakaisa. At kapag nawala ang loyalty ng tao sa Diyos, siguradong manlalamig ang ating pananampalataya at sigurado pong mapuputol yung relasyon. Kaya napakahalaga po ng loyalty. Kaya hindi po nakapagtataka na paulit-ulit itong binibigyang diin ng banal na kasulatan. Hindi po nakapagtataka na napakahalaga nito sa Panginoon kasi ang relasyon ng Diyos sa atin, tinuturing niyang napakahalaga. Hindi po baga kailangan pa po bang patunayan ng Diyos na napakahalaga ng relasyon niya sa atin? Ang Panginoong Hesus nga po bumabasa mula sa langit at namatay siya para sa atin. Ano po bang pagpapatunay ang kailangan natin? Kailangan pa bang patunayan ng Panginoon yan? Ano po? Ang sagot ay hindi na. Alam naman po natin lahat yun. Yan. So, hindi po nakapagtataka na napakahalaga nito sa Panginoon. I want to read another verse po in the book of Proverbs. Talks about those two terms, loyalty and loving. Usually po, maraming talata sa Bible na pinagsasama lagi yung loyal at saka love. Kasi po hindi po totoo na umiibig ka kung hindi ka loyal. Magkakambal yun eh. No po. Kapag mahal mo isang tao, you will be loyal. Kakambal po talaga siya. No? Another verse po, in Proverbs 3 verses 3 to 4. Sabi po dito, don't lose grip on love and loyalty. Same two terms, no po? Love and loyalty. Tie them around your neck, carve their initials in your heart, earn a reputation for living well in God's eyes and the eyes of the people. Yan po ang nakasulat. Sa ibang salin po ng Biblia, if you have a different translation, yung word po na love and loyalty, usually po nakasalin yan sa ibang translation. Binasa ko po kasi yan sa ibang translation, yung word na love and loyalty, sa ibang translation, tinranslate yan at ginamit na term ay mercy and truth. Yun ang ginamit. Baka po may Bible kayong English dyan, tapos mercy and truth yung word na ginamit. Other translations ng English Bible, imbis na po love and loyalty, ginamit nila yung word na steadfast love and faithfulness. Yun ang ginamit na term. No po? So yung loyalty, sometimes it is converted as faithfulness. No po? At steadfast love. No po? Yun yung mga terms na ginamit. Pero syempre po, ang mga translation natin sa English, na-translate na lang yan. But it's the same thought.
Pero maganda po, tignan natin kung ano po yung original itong pagkasulat sa salitang Hebreo. Nung sinulat po ito sa panahon ni Haring Solomon, ano bang salitang ginamit niya? Kaya para po maintindihan natin kung ano talaga kahulugan ng love and loyalty na sinasabi dyan. No po? Konting ano lang po, pag-aaral lang ng konti. Pero mabilis lang naman po ito. Hopefully po, not just information, pero mas maintindihan natin ito. Ang dalawang ginamit daw po nila ni Solomon sa pagsulat niyan ay salitang hased at emet. Yun po yung love and loyalty. Two words na ginamit. Okay? Sa ating pong English translation, translate yon as love and loyalty. Pero sa original na pagkasulat nito, in Hebrew, two words are hased at saka emeth. Ano pong ibig sabihin ng hased? Ito po ay tumutukoy sa tapat, hindi nagbabagong pag-ibig. Yan ang ibig sabihin po ng hesed. Yun naman pong emet, ito po ay tumutukoy naman sa katapatan, yung pagiging maaasahan sa lahat ng panahon, pagiging totoo sa pangako. Yun ang kahulugan daw po ng dalawang salitang yan. And those two words ang talagang ginamit po sa original text ng ating pong binabasa ngayon sa Proverbs chapter 3, verses 3 to 4. No po? Kapag pinagsama natin ang dalawang ito, yung dalawang salitang yan, makikita natin ang larawan ng isang taong hindi lang marunong magmahal, kundi marunong ding manatili sa kahit anong panahon. Sapagkat ang tunay na pag-ibig po mga kapatid ay hindi lang nasusukat sa feelings natin o nararamdaman. Ang tunay na pag-ibig ay nasusukat sa katapatan. Ano po? Hindi ko mo sinabi niyang mahal ka niya, ang love po kasi pinatutunayan niyan. At isa sa patunay niyan ay katapatan. Ano po? Ayan. Marami pong mga tao marunong magmahal kapag masaya lang. Pero ang tunay na pag-ibig, nananatili kahit mahirap ang sitwasyon. Kaya nga po sinabi po ni Solomon, huwag mong pakawalan ang pag-ibig at katapatan. Yun, pag sinabi po niyang, balikan ko lang po yung verse. No? Ang sabi po dyan, don't lose your grip. Hawakan mong mabuti. Baka po makawala. Ang sabi niya, huwag mong pakawalan. Pakatalan me. We cannot afford to lose it. Kaya sabi po doon, don't lose your grip. Panghawakan mong mabuti ang pag-ibig at ang katapatan. Yan po ang sabi po diyan. No? Huwag daw nating pakawalan. Ang ibig sabihin, pahalagahan natin ito. Yan ang kahulugan po niyan. Ang ibig sabihin, ingatan natin ito. Ipaglaban natin ito. Dahil kapag nawala ang loyalty, unti-unting mawawasak ang relasyon. Ayan po. Kaya kailangan po pakatalan me. Yan ang sabi po ng salita ng Panginoon. And then may part po dyan na nakasulat na, tie them around your neck. Itali mo daw sa iyong leeg. No po. Hindi po ito bigti. No? Sinasabi po dito, parang kwintas. No po. Kwintas na inalalagay natin sa atin pong leeg. Tayo pong mga Pilipino, pag naglagay po ng kwintas, ang usual yung purpose natin doon ay para lang magandang tignan. Yun lang yung kung okay, ano bang tawag doon? Kung lapat ba sa natin, damit natin, yung ganun. Para presentable, ganun lang po, no? Sa kultura po kasi natin ganun. Pero may mga nagsusuot ng kwintas, hindi dahil para makita ng iba, kundi dahil it reminds them of something. No, may mga kwintas na isinusuot because it's a reminder. Hindi lang siya design, but a reminder. May mga nakita po akong ganyan sa mga classmate ko noon. May kwintas sila, pero hindi po yan para ipakita lang sa iba o parang design lang. Kasi po mayroon picture pala ng nanay nila na umuwi na sa Panginoon o yan po pala bigay ng isang taong mahalaga sa kanila. So parang kapag suot nila yun, it reminds them of something. Sa kultura po ng mga Hudyo, kapag nagsusuot sila ng bagay sa kanilang leeg, ang ibig sabihin yun, mahalaga yun sa kanila and it reminds them of something. Yun yung kultura po nila. Kaya pag sinabi po ng Biblia na itali ninyo parang kwintas sa inyong leeg, ang ibig sabihin, parang sinasabi ng Biblia, kailangan ninyong alalahanin ito sa lahat ng panahon. You should be reminding yourselves. Kung pwede araw-araw, inire-remind natin sa ating leeg yan.
Yung pong tie them around your neck is a physical manifestation, yung nire-remember mong isang bagay na mahalaga. Pero sinasabi ng Bible dyan, hindi lang basta itie mo yan parang kwintas because that's just physical. Pero sinabi, mas malalim yung susunod. Carve their initials in your heart. Yung po kasing itatak mo at isulat sa inyong puso, hindi yan nakikita ng mata. It's not outward anymore. Hindi lang siya basta outward, kundi most importantly, sa loob siya nangyayari. Yung loyalty po, hindi lang natin ipinapakita sa tao. Ano po? Ang Diyos po, kailangan makita yan na nakatatak sa ating puso. At sino ba namang makakita ng puso kundi ang Diyos lang? Ang tanging makapag-judge ng puso ng tao ay tanging Panginoon lang. Yan sabi po doon yung write them on the tablet of your heart. Write their initials on your heart. Yan po yung sinabi po doon. Ano po bang ibig sabihin yun? Tie them around your neck. Write them yung initials on your heart. Ang sinasabi po dito, hayaan po nating makita sa buhay natin yung loyalty. Pero hindi lang po yun yung purpose na makita ng iba na loyal tayo. Pero kailangan din mas malalim na maitatak ito sa ating puso. Ang ibig po sabihin ng pag-ukit sa puso, hindi mo ito ginagawa dahil may nakakakita lang. Not just outward. Hindi mo ito ginagawa dahil nandyan si pastor o nasa church ka. Hindi po natin ito ginagawa o nagiging loyal. Hindi po natin ito ginagawa dahil sa ibang tao o para sa ibang tao. Ginagawa natin ito dahil ito'y bahagi ng ating pagkatao, bagong pagkatao kay Kristo na itinatak ng Panginoon sa ating puso. Ano po? Application lang po mga kapatid ng konti. Maraming tao ang gusto ng pag-ibig, pero hindi po lahat gustong maging loyal. Totoo po yan, no? We want love. We want to experience love. Pero hindi naman lahat ng tao willing maging loyal. Maraming gustong makatanggap ng katapatan, pero hindi naman lahat ng tao ay handang magbigay ng katapatan. Gusto natin, tapat ang Diyos sa atin, pero tayo naman, ayaw nating mag-commit na maging tapat sa Panginoon. E paano yung relationship na one way lang? Ano po? At mahirap po yun. Kaya pinag-usapan natin ito ngayon, mga kapatid. Ayon po sa Diyos, ang loyalty ay hindi optional. Ito po ay dapat maging marka ng buhay ng bawat Kristiyano. It's not optional. Ito po ay dapat para sa isang anak ng Diyos. Yung loyalty po natin. Ngayon po, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng loyalty. Bakit po mahalaga? Yun lang po pinag-usapan natin. Actually po, dadalawang verse pa lang ang pinag-usapan natin ngayon. Pero pag-usapan po natin sa pinakahuling part ng pag-usap natin. Kasi kinumbinsi ko muna kayo na napakahalaga talaga ng pagiging loyal sa harapan ng Panginoon. Ngayon po pag-usapan natin, mga ilang examples naman, hindi naman ilan, isang example lang po because there are many examples in the Bible ng pagiging loyal sa Panginoon. Pero pag-usapan po natin, mayroon pong isang taong pag-usapan tayo ngayon na nagbigay ng napakagandang halimbawa ng pagiging loyal. Pero pumili po ako ng character sa Bible na hindi masyadong sikat. Kasi po, familiar tayo sa mga kwento ni na Moses, ni na Abraham, ng iba pang mga characters. Pero meron pong isang tao na pag-usapan natin ngayon, hindi siya ganun kasikat bilang character sa Bible. In fact, maybe this is the first time that you will hear his name. Maaari. Pero kung nagbabasa po kayo ng Bible, baka po familiar sa inyo. Pero maganda pong pag-usapan natin. Hindi siya ganun kasikat, hindi siya well-known na character sa Bible, pero naisulat siya sa Biblia. Ang reason bakit siya naisulat ay dahil sa kanyang pagiging tapat. Just try to imagine. Naisulat yung pangalan ng tao just because of one thing. Hindi po siya mayaman, hindi siya magaling, hindi siya matalino, hindi siya malakas, walang special sa kanya. Alam po ninyo kung bakit siya nabanggit sa Bible? Dahil sa pagiging tapat niya. That's the thing na hinighlight ng Bible sa kanya. Okay, so hindi mo kailangang maging pinaka para maging tapat. Yung katapatan po, mas mahalaga sa Panginoon kaysa sa galing mo at sa karunungan mo. Maraming taong marunong at magaling pero hindi naman tapat. Ang Diyos po, mas mahalaga sa kanyang katapatan po natin. So, hindi siya propeta, hindi rin siya hari. In fact po, hindi siya Israelita. Yung pag-usapan po natin. Pag-usapan po natin, ang pangalan niya ay Itay.
Hindi ko po alam kung paano yung bigkasin yun. Ano? Itay, na taga-Gat. Yan po ang description ng Bible sa kanya. Isa sa pinaka, ano po, no, pinaka madilim na bahagi ng buhay ni Haring David nang lumabas yung pangalan ni Itay. No po? Kasi po, si Itay isang tao na sobrang tapat kay Haring David. To the point na sabihin niya na hanggang kamatayan, hindi siya bibitaw. Ganon siya katapat. No po. At pag-uusapan po natin ito po ay nakasulat, ang kanyang kwento ay nakasulat sa 2 Samuel, chapter 15. Pero babasahin lang po natin is verse 17 to 21. Kayo na pong bahalang mag-check ng mga verses. Before that, mababasa po ninyo yung buong konteksto nito. Pero basahin natin ang mga ilang bahagi nito at kung kailan po lumabas ang kanyang pangalan. So basahin ko lang po ng tuloy-tuloy muna, tapos balikan natin ang mga ilang bahagi. Verse 17, ang sabi po dito, lumakad na si David at ang mga tauhan niya at huminto sila sa tapat ng kahuli-hulihang bahay ng lungsod. Verse 18, at pinauna ni David ang lahat ng tauhan niya, pati na ang lahat ng personal niyang tagapagbantay ng mga Kereteo at Peleteo. Sumunod ang 600 tao na galing sa Gat at sumama kay David. Si Itay po ay kasama sa 600 na tao na taga-Gat na sumama kay David. Now, later po, ikukwento ko kung anong nangyayari dyan para maintindihan natin yung mga talata. Verse 19 po. Yan, 19 to 20. Sinabi ni David kay Itay na pinuno ng mga taga-Gat. So, he is, para pong sabi po dito, pinuno ng mga taga-Gat. So, kabilang siya dun sa 600 na taga-Gat. Bakit kayo sumasama sa amin? Bumalik kayo sa Jerusalem sa bagong hari ninyong si Absalom. Well, para po, medyo siguro po magtatanong kayo, di ba si David ang hari? Bakit may bagong haring si Absalom? By the way po, si Absalom ay anak ni David. Pero ang kwento po kasi dito ganito, umalis si David sa kaharian. Hindi po dahil hindi na siya hari, kundi po dahil po nagkudit ang anak niya. Just try to imagine the situation. Kinuha sa kanya ang trono, pero hindi po ibang tao. Anak niyang kumuha. Just try to imagine yung pong sitwasyon ni Haring David. He is not in a good situation that time. No po. Kaya umalis siya sa palasyo. No po. So, tuloy ko lang po. Mga dayuhan lang kayo sa Israel. Talking about kausap po niya si Itay at mga taga-Gat, no? Yung 600. Ang sabi po dito, pinababalik sila ni David. May bagong hari na, doon na lang kayo. Ang sinasabi po ni Haring David dyan. Mga dayuhan lang kayo, hindi kayo mga Israelita. Kasi po taga-Gat sila. Later po we'll talk about that place. No? May magandang rin po doon, information na pwede nating malaman at matutuhan. Ang sabi po dito, mga dayuhan lang kayo sa Israel na tumakas mula sa lugar ninyo. Kadarating lang ninyo dito. Just try to imagine. Etong tapat na taong ito, hindi man sa matagal kay David, kadarating lang nila. Pero paano nangyari ng isang taong bago pa lang ay naging tapat na sa Panginoon? Later po, we'll also talk about that. Kasi po, baka po iniisip ninyo, pabanwa pa ang Kristiyana mo. Hindi po sukatan ang tagal mo sa pagiging tapat ng tao. Because there are many Christians na 10 years na Kristiyano pero hila committed. At may mga tao pong 1 week pa lang pero makikita mo sa puso nila yung kanila pong loyalty and commitment. Pero let's just continue reading na po. Verse 20, kadarating lang ninyo dito. Tapos ngayon, sasama kayo sa amin na hindi nga namin alam kung saan kami pupunta. Yan ang sabi po ni David. Kumbaga po, kulang nila. Talagang dinidiscourage na sila ni David na sumama. Sabi nila, we don't really know kung saan kami pupunta. Walang kasiguraduhan. Bumalik na kayo kasama ng mga kababayan ninyo at ipakita sana ninyo sa inyo ng Panginoon ang pagmamahal niya at katapatan. Verse 21 po. Next slide. Verse 21. Pero sumagot, ito pong pinuno ng mga taga-Gat sa si Itay, sa hari. Sabi po ni Itay, sumusumpa po ako sa Panginoon na buhay at sa inyo, mahal na hari. Sasama po kami sa inyo kahit saan kayo pumunta, kahit nakamatayan pa ang kahihinatnan namin. Mga kapatid, pag binasa ninyo yan, walang napakagandang example ng loyalty hanggang kamatayan. Sinasabi niya, hindi kami
aalis, sasamahan po namin kayo kahit pa ang bunga nito ay kahit pa mamatay kami. Loyalty yung tawag po doon. No po. Iyan ang kanyang sinabi. Ngayon po, bago natin tignan ng mga aral patungkol dito sa mga talatang binasa natin, unawain po muna natin ang sitwasyon. Nabanggit ko na po kanina, hindi ito panahon ng tagumpay kay David. In fact, napakahirap ng sitwasyon niya. Hindi po ito yung panahon na siya po ay nakaupo na sa trono. In fact, doon sa binasa natin, umalis sila. At nang makarating na po sila daw doon sa huling bahay ng lunsod, ibig sabihin talagang lumabas sila sa lunsod. Okay po? So, ibig sabihin, wala na siya sa trono. Hindi po itong panahon na nasa palasyo siya. Wala na siya sa loob ng palasyo. Sa katatayuan po ni David, talagang iisipin natin, parang nawala lahat sa kanya sa panahon na yon. Ito po ang isa sa pinakamadalim na kabanata sa kanyang buhay. Ang sarili niyang anak na si Absalom, nagkudit at nagrebelde laban sa kanya at inagaw ang puso ng bayan. Ibig sabihin, marami sa mga tapat kay David ang isang iglap na tumalikod kay David. So we are talking about a situation where loyalty was tested. Ibig sabihin, sa ganitong panahon, nakita kung sino ang tapat kay David at hindi tapat kay David. Na-divide talaga yung tao. At sa mga ganitong panahon po, makikita talaga yung loyalty kapag mahirap ang sitwasyon. Dito mo talaga malalaman kung sino ang totoong tapat. Marami po ako mga sinulat dito, pero hopefully po I pray na ma-deliver ko ito ng maayos. May mga ilan pong mga punto na nais ko pong diinan. Unang-una po, makikita natin dito sa kwentong binasa natin, no po, that loyalty is tested in adversary. Ibig sabihin, in adversity, tested in adversity. Adversity po ay sa mga pagsubok at mahirap na sitwasyon, natitest ang loyalty. Ang pagsubok po, naglalantad ng tunay na loyalty. Nagpapakita. Ipinapakita ng pagsubok ang tunay na loyalty. No po. Everyone can stay po kasi and become loyal when everything is fine. Pero ang totoong loyalty, true loyalty, makikita yan sa panahon na mahirap ang sitwasyon. Ang sabi po kasi sa verse 17, if we can go back to verse 17, hindi na-distinguish ng yung ramote. Verse 17. Ang sabi po sa verse 17, lumakad na si David at ang mga tauhan niya at huminto sila sa tapat ng kahuli-hulihang bahay ng lunsod. Isipin po ninyo yung eksena sa panahon na yan. Si Haring David ay palabas na sa Jerusalem. Ang hari po ay umalis sa kanyang lunsod. Hindi niya alam kung makakabalik pa siya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, anong mangyayari bukas. Uncertainty. Yung sa kanyang isipan, no, na napakadaming mga siguro po bumabagabag sa kanyang isipan. Sa gitna ng kawalan at katiyakan, mababasa nating may mga nanatili kay David. And I think po that's a very good news. May mga tao po talagang ibinigay ang Diyos sa ating buhay na mananatili talaga. Faithful at saka loyal. No po. At blessing yan kay David. Mga kapatid, makikita natin yan, nakita yung kung sino ang mga loyal because of the situation. Nung si David po ay hari at nakaupo sa trono, loyal lahat sa kanya. Hindi mo nga malalaman kung sinong tunay at hindi. Pero nang siya po ay umalis na sa palasyo, doon mo ngayon makikita kung sino talaga ang loyal at hindi. At yan po'y totoo sa lahat ng pagkakataon about loyalty. Kahit sa loyalty natin sa Panginoon. Kapag maayos ang sitwasyon, madali po kasing mag-praise the Lord eh. At madaling maglingkod sa Panginoon at sumamba sa Panginoon na sabihing loyal ako sa Panginoon. Pero kapag nasa mabibigat ng pagsubok, doon ngayon talaga malalaman at mahihiwalay ang tunay na loyal sa hindi. No po. Mga kapatid, gusto ko lang pong diinan at ipaliwanag, ng pagsubok, hindi siya ang lumilikha ng loyalty. Ang pagsubok po ay naglalantad lang ng tunay na loyalty. Kasi po yung pagsubok, hindi siya ang nagpo-produce ng loyalty. Yung pagsubok po ay naghahayag ng tunay na muka ng loyalty. Ano po?
Kaya po sa panahon ng pagsubok, isipin po natin, that's a test of our loyalty to the Lord. Mga kapatid, kung nasa panahon man po kayo ng pagsubok ngayon, tapat naman ang Diyos. Pero ito po ay pagkakataong ipakita naman natin ang katapatan natin sa Panginoon. It's our part naman na patunayan sa Panginoon na tapat tayo. Kung kayo po ay nakakaranas ng pagsubok, ito po pamanhik ng Biblia sa atin. Ngayon ang pagkakataong ibinigay ng Diyos para mapatunayan talaga nating tapat tayo sa Diyos. Na kahit mabigat ang pagsubok, hindi tayo hihiwalay at tatalikod sa Kanya. Kasi kailanman po hindi tayo tinalikuran at hindi kailanman tatalikuran ng Diyos. Pangalawa pong nakita ko dito in verse 18, hindi po hadlang ang pinagmulan para maging tapat. Yung pong background at saka yung pong history. Lahat po tayo may history, no? May background, no po? Yung iba po ayaw nang pag-usapan yung dati natin, eh. Sino po dito yung medyo ganon, yung nahihiya na pag-usapan yung nakaraan? Itang dati ka po sugarol, dati ka pong babaero, dati kang drug addict. Ito pong dati, tandati. No po, yun po yung dati. No po. Pero ito po ganahan sa Panginoon. Kapag tayo po'y sumuko sa Panginoon at sinuko natin buhay sa Panginoon, yung pong dati, hindi na mahalaga. Kaya po, sinasabi ko lagi sa mga tao, nakakausap ko, kasi nang minsan po, sabihin na rin tao, hindi na ako karapat-dapat. Kung alam mo lang, pastor, yung ginawa ko, yung mga bagay na. Alam po ninyo, ang Panginoon natin, alam naman niya yung nakaraan mo. Pero hindi yun ang mahalaga ngayon. Ang importante, binago ka ng Diyos, isinuko mo ng iyong buhay, humingi ka ng tawad sa mga pagkakasala mo, at hindi na mahalaga yung nakaraan, ang mahalaga yung ngayon at katapatan natin ngayon. Let's not talk about the past anymore. Let's talk about yung today at yung faithfulness and loyalty natin today. No po? Bakit ko po dingiinan to? Because in verse 18, makikita natin na ang sabi po dito, may 600 na taong galing sa Gat. Ang Gat po ay hindi po, mga taga-Gat ay hindi Israelita. Malinaw naman po yung nabasa natin. At isa si Itay doon. Alam po ninyo, bakit dinidiinan ko yung word na Gat? Ang Gat po isang lugar. Lugar na mga Pilisteo. Pero mayroon pong isang character sa Bible ang pinakasikat na galing sa Gat. Alam po niyo kung sino? Pag binasa ninyo ang Bible, litaw na litaw yon. Si Goliath po ay galing sa Gat. At mayroong connection yan sa history ni David. Kasi po, tumalo kay David, tumalo kay Goliath, ay si David. Alam naman po natin yan. Subukan po ninyong basahin yung kwento po ni David and Goliath, mababasa ninyo doon na si Goliath ay taga-Gat. Same place na pinagmulan ni Itay. So mapapansin po natin, yung pong si Goliath po kasi, ang intention niya noon ay patayin, hindi lang si David, kundi buong talunin ng Israelita, di po ba? So yung tao noon, yung na natagagat, no? Na nagnais patayin si David kasi nakipaglaban po sila, si Goliath, no? Noon, ngayon naman po na-redeem yung Gat because there is a person now. Nung dati po, mayroon taong tagagat na gusto siyang patayin. Ngayon naman po, may taong ginamit ang Panginoon na tagagat din, same place, pero nagpakita naman ng loyalty na handa daw siyang mamatay para kay David. So hindi po hindi po big deal yung lugar, yung background, yung dati. Ang importante, yung ngayon. No po? Marami po tayong nakaraan. And actually po, hindi na dapat ikinahihiya yun kung talagang binago na tayo ng Panginoon. Kasi po, kung naka-move on ka na talaga, madali na lang sabihin yon. And in fact, nagbibigay glory yun sa Panginoon kung talaga po tayo po ay nagbago na. Pero hindi po yun magiging hadlang para po hindi maging tapat ang tao dahil lang doon sa iyong background na po. So makita po natin, yung loyalty rises above any background. Kaya ako po, hindi ko po sinusukat ang loyalty because of background. Kasi po rangalo ang mga ninis. Sabihan Tagalogin ko na lang. Sabi, di po ba makakarinig tayo naman ganito sa tao? Sometimes we judge the loyalty of others because of the background. Huwag mong pagkatiwalaan yan. Kasi alam mo yung tatay niyan, ganito. Galing yan sa pamilya ng ganito. Taga-purok makanya niya yan. Masyadong balo mo naman din purok makanya.
Sometimes we judge the loyalty of others because of the background. Pero alam po ninyo mga kapatid, ang Diyos po hindi niya tayo i-judge dun sa background natin. In fact, pinatawad niya yung nakaraan natin. Pero ako po, pagka ganun, nakikita ko po, hindi ko na tinitignan yung nakaraan kasi ang Panginoon, hindi niya tinitignan yun eh. So, andiyan pa pungela tapat ding minuna. Kaya ka, dempengari mo, ibig sabihin, maging makanta ka rin. Kaya hindi ko po sinasabing na babaero itatang, babaero ka naman, ali. The story can turn around, kaya ka. Kalimutan na natin yung nakaraan. Pero ang mahalaga po, tayo po, Kristiyano, binago na tayo ng Panginoon, magmula sa'yo, ay napuputol na yon. Diretso na sa yung mga susunod pa sa'yo. Kaya kung magiging tapat po tayo, malaki possibility magiging tapat ang mga anak natin at susunod sa atin. At napuputol na po yung history ng hindi pagiging tapat sa Diyos. The most important thing is now and our commitment to the Lord today. No po. Ang loyalty po hindi nakabase sa background, hindi nakabase sa pinagmulan o kung ano ang nakaraan natin. Ang mahalaga po, no po, binago na tayo ng Panginoon at tayo po'y tapat sa Kanya sa kasalukuyan at magiging tapat hanggang sa hinaharap. Hindi po hinahanap ng Diyos ang perpektong tao because nobody's perfect. Ang hinahanap ng Diyos ay tapat na tao. Number 3 po, ang loyalty ay nananatili kahit wala na sa palasyo. Gusto kong po yan. No? Siguro po medyo vague pa sa inyo yung pagkasabi ko. Pero nasunod ko lang po dito, loyalty goes beyond the palace. Kita po ninyo, umalis na si David sa palasyo dyan. In fact, umalis sila sa lungsod. Wala na sila sa Jerusalem dyan. Wala na siya sa palasyo. Pero yung katapatan po ni Itay at mga taong sumunod sa kanya, it goes beyond the palace. Ibig sabihin, hindi lang sa palasyo ang katapatan nila. Marami pong tao, mga kapatid, sa Panginoon. Let's talk about katapatan sa Panginoon. Hanggang church lang. Paglabas sa church, wala na. Because our true king is God, di po ba? Ang tunay na hari natin ang Diyos. Tapat tayo sa hari natin. Pero tapat po ba tayo kahit wala na tayo sa church? Kasi po si Itay, kahit wala na sila sa palasyo ni David, tapat pa rin siya. Kahit saan mo ilagay ang isang taong tapat, tapat pa rin siya. Wala kasi sa lugar ang katapatan, nasa tao yon. Kahit saan mo siya ilagay, ang taong tapat, magiging tapat kahit saan mo siya ilagay. So, ibig sabihin, ang lugar ay hindi po pinag-uusapan ng lugar. Kung talagang tapat ka at loyal ka, magiging loyal ka kahit saan ka dalhin. So, question is this, loyal ba tayo sa church? Habang nandito tayo sa loob ng church? Of course, yes, ang sagot po natin. Pero pag Lunes na po, pag nasa trabaho na tayo, nagbabago po bang loyalty? Wala na tayo sa palasyo eh. Ano po? Kapag ka po nasa trabaho ka, nasa school ka, paano po? Loyal pa rin po ba talaga tayo? Makita po natin mga kapatid, Itay was loyal to David when David was no longer in the palace. Ano po? Dapat po yung loyalty natin to Jesus should not stop at the church doors. Kahit paglabas natin sa church, kahit saan pa tayo dalhin, yung loyalty po, hindi po dapat magbago. Madaling maging loyal kapag ka nasa palasyo ng hari. Madaling sumama kapag ka may kapangyarihan, yung pong sinasamahan. Madaling manatili kapag may pakinabang. Pero ang loyalty po ni Itay, makikita natin, hindi nakatali sa palasyo o sa anumang lugar. Nakatali ito sa hari mismo. Hindi sa kaharian, kundi sa hari mismo. Napakalaki pong aral nito para sa atin. No? Madaling maging Kristiyano sa loob ng simbahan. Madaling sumigaw ng Amen, Praise the Lord, Hallelujah, magtaas ng kamay dito sa church. Madaling magpuri kapag Sunday, pero ang tanong, loyal ka pa rin ba sa Panginoon pagdating ng Monday? Sa trabaho po ba natin? Sa negosyo ba natin? Sa paaralan ba natin? Sa mga bahay po ba natin? Sa social media kaya? Loyal pa rin po ba tayo sa Panginoon? Kapag ka po wala na si pastor at wala na po nakakakita ang mga leaders natin sa church, kapag wala ng ibang taong kasama natin, loyal pa rin po ba tayo? Ang totoong loyal pa rin kahit saan at kahit anong mangyari. Ano po? Ang tunay na loyalty, hindi lang po sa loob ng church. Tunay na loyalty kahit saan. Ano po? Yun po yung true loyalty. Tapos po makikita din natin dito na ang loyalty ay kusang loob.
makita po ninyo hindi pinilit si Itay. Meron pa po ba dito nandito dahil pinilit ka? Alam natin pinili tayo ng Panginoon, pero hindi tayo pinilit, no? Kasi po, iba yung pinilit eh. Pag napipilitan lang, walang bearing yun eh. Hindi dahil sa pag-ibig yun, hindi po dahil sa ano. Pero makita natin si Itay, hindi siya pinilit. In fact, dinidiscourage nga siya ni David na binibigyan siya ng option na bumalik na lang kayo. In fact, hindi namin alam kung saan kami pupunta. Kasi sinasabi po ni David yun eh, hindi naman kayo taga, anong talaga dito. Hindi naman talaga kayo Israelita, may bago ng hari. Balik na lang kayo doon. Yun po sinasabi. In fact, bago lang kayo. Kadarating lang ninyo eh. Bago lang kayo. Parang sinasabi ni David, I don't know, bring midami pakeni. See the heart of the king. Alam po kasi ni David, nasa panganib siya. So, as much as possible, ayaw na niyang idamay yung iba. Pero makita natin, lumabas yung, ano po ni Itay, yung kanyang loyalty. Ang sabi niya, hindi po, sasama kami. Kahit ang bunga pa niya ay kamatayan para sa amin. Sasama kami at hindi namin kayo iiwan. Sinasabi po niya yun kay David bilang kanyang hari. No po? So yung pagsabi po niyang kahit sa kamatayan pa ang bunga nito, kusang loob yun, hindi yung pinilit. Ang loyalty po kasi mga kapatid, hindi siya pinilit. Dapat sariling desisyon. Ang loyalty po hindi lang galing sa pressure outside. Dapat po conviction yan sa puso. Sa inside siya. Conviction from the inside, not because of yung pressure lang outside. No po. Hindi po pinilit ni David si Itay. Sa katunayan, sabi ko nga po kanina, pinababalik pa siya. Pero pinili ni Itay na manatili, yun ang tawag na loyalty. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung pananatili kahit na. Yun ang loyalty. Ibig sabihin po ng loyalty. No po? Mga kapatid, hindi dapat tayo kailangang pilitin para gawin ng mga bagay para sa Diyos. Hindi po ba? Hopefully po, panalangin ko po hindi tayo pinipilit. Kaya ginagawa natin ang mga bagay para sa Diyos. Mag-agree po ba kayo kapag sinabi kong hindi dapat tayo hindi tayo dapat kailangang pilitin para magsimba? Hindi tayo kailangan pilitin para manalangin. Nananalangin tayo dahil pinipilit tayo. Nagsisimba tayo dahil pinilit lang tayo. Hindi tayo kailangan pilitin para maglingkod, para sumuporta sa gawain ng Panginoon. Hindi dapat pinipilit yan. Dapat po kusang loob yan na desisyon natin. Ang tawag dyan, loyalty sa hari natin. Hindi dapat yan pinipilit. Ang loyalty po na kailangan pang ipilit ay hindi tunay na loyalty. Ang katapatang kailangan pang ipilit ay hindi po tunay na katapatan. No po? Dapat sa loob natin at sarili nating desisyon yun. Personal yun, mga kapatid. Kasi kung ako po, pinarsuade ko lang kayo at napilitan lang kayo, pwede kayong maging tapat for few months, so kaya few years, pero hindi mananatili yun. It must come from the inside, conviction inside, kasi po yun ang mananatili. Ang loyalty po ay hindi rin base sa katagal na panahon na katulad po ni Itay, kararating lang nila, no po. Parang katulad po sa atin, marami po, gusto kong basagin yun sa church po, no? Church setting. Sa opisina po kasi in secular, mayroon tayong tinatawag na seniority na culture. Yung para po bagang, we are trained and pinalaki tayo na respetuhin ng matatanda. Hindi ko po sinasabi yung respect. I'm not talking about yung respect natin sa matatanda. Pero what I'm talking is about the culture na hindi mo pwedeng ungusan yung mas matagal sa'yo. Baka rito, pumapromote ka, kailangan pa mo, punong ela mag-resign ding matwa. Andiyan pang tutong ikang qualified, ha? At ang culture na, hindi nyo ako pwede lampasan. Matagal na ako dito, akong susunod, yung mga ganun. Parang may culture na ganun, no po. Kahit baga, kung titignan natin, yung karapat-dapat naman talaga ito, may ganun pa rin klaseng culture. Pero salamat naman po, hindi naman sa lahat medyo nabibreak na yung culture. But in the Philippine setting, may ganun pa rin na nag-e-exist, no po. Sa church, alam po ninyo, napansin ko, minsan may ganun. At ayoko pong manatili yung ganong klaseng
yung ganong klaseng attitude at saka culture sa church. Yung po bang, bakit siyang nag-lead ng prayer? Matagal na ako dito, kadarating lang niya. Kababorn na lang niya, ba't pinayagan na siyang gumawa ng ganyan? Yung mga ganun po, bakit big deal sa atin kung sinong gagawa? Hindi po ba para sa Panginoon naman lahat ng bagay? Ako po, kung ako manalangin o hindi, okay lang sa akin. Ang importante po may tumawag sa Panginoon. Hindi naman kasi akong importante dito eh. Ang importante ang Diyos. Kahit hindi akong mag-lead at ibang mag-lead, okay lang sa akin. Ang importante, nagawang ang para pa sa Panginoon at nagawang kalooban ng Panginoon. Hindi big deal sa akin na darating lang niya, 3 years sa pakini, wala mo, nino na yan. Hindi po tayo dapat ganun mga kapatid. Dapat po habang tumatanda tayo sa church, mas nagiging humble tayo at nababago yung ating puso. We don't look anymore na senior ko. Hindi po ba tanay nga rin daramdaman tang word na senior. Tanggalan tanay kang vocabulary tayo tang makanita. Wala pong kaso kung matagal ka na o hindi. Ang importante sa Panginoon, hindi yung tagal mo, yung katapatan mo ang importante. Kaya sinasabi ko po, napakarami matatagal na. Pero, di naman tapat. Pero sa Panginoon, mas mahalaga yung katapatan. Kita po ninyo, panahon ni David, napakarami po dyan na bata pa lang si David, nandun na sila. Tapos bigla silang tumalikod. Pero etong mga 600 na to, bago lang. Pero sinabi nilang kanilang loyalty na hanggang kamatayan, susunod kami. So, we are not talking about yung kung ilang taon na. Ang importante po, yung ngayon. Loyal ba tayo ngayon sa Panginoon? Kasi po, I want to encourage din. I'm not talking about, hindi ko naman po sinasabi na yung mga matatagal na ay hindi loyal. No po. Ang sinasabi ko lang ay, hindi natin pwedeng husgahan ang mga bago, yung loyalty nila because bago lang sila. Because katulad ni Itay na bago rin, kadarating lang, pero yung loyalty nandun. Nakuha po ninyo? So, hindi yung pamantayan ng Diyos yung tinitignan yung tagal. Pero salamat po sa Panginoon, yung mga matatagal namang nandito. Nabunga pa rin at saka pagpapahayag at saka parang picture ng loyalty, kapahayagan ng loyalty ay yung pananatili pa rin natin sa Panginoon. Kasi po, alam ko po, napakarami na nating mga napagdaanan, lalo na kung matagal na tayo sa Panginoon, pero nandito pa rin tayo. At yun ang mahalaga. No po? So, yun po, yung mga ilang bagay na nakita ko. Tapos, yung panghuli, yung loyalty, hindi dapat ikinahihiya. Kasi kung babasahin po natin yung binasa natin kanina, yung pong nung sabihin ni Itay na kahit po pumamatay kami, kahit pakamatayan ng bunga ng pagsunod namin, hindi kami aalis, sasama pa rin kami sa inyo. Nang sabihin po ni Itay yan, mapapansin ninyo, hindi po yan private conversation lang. It's a public declaration ng kanilang faith. Marami nakarinig. Ibig sabihin, hindi kinahihiya ni Itay ang loyalty niya sa kanyang hari. Mga kapatid, ang loyalty, hindi dapat ikinahihiya. Amen po ba yun? Hindi tayo dapat nahihiya. Loyalty and true loyalty, hindi dapat ikahiya yan. Hindi itinatago yan. There's no such thing as secret loyalty. Hindi po pwede. Na loyal ka lang, ikaw lang nakakaalam. Sa puso mo lang. Ano po yan? Hindi yan dapat ikinahihiya. If Jesus is truly our King, you will not hide your diligence to Him. Kung talagang ang hari natin ay ang ating Panginoong Jesus, hindi natin itatago yan. Idideklara natin yan sa bawat pagkakataong ipagkakaloob ng Panginoon sa atin. And every day, the Lord is giving us opportunity to declare our allegiance to Him. Kaya nga po ako, kapag may pagkakataon na maipahayag ko ang aking katapatan sa Panginoon at sabihin ko ang kabutihan ng Diyos sa aking puso, hindi ako nahihiya. Kahit ilan pa yung nakaharap, kahit patataas pa pinag-aralan ng mga nakaharap. Because loyalty is like that, hindi natin ikinahihiya yan. Sinasabi natin ang katapatan natin sa Panginoon, kahit pa po nakaharap ang maraming tao. Hindi po yan isang bagay na ikinahihiya. No po. Ipinapahayag po yan. Ganito po ang dapat na loyalty natin sa ating Panginoon. Hindi lang po kapag nasa church. Hindi lang kapag kasama natin ang ating mga kapatiran, sa loob tayo ng pamilya ng Diyos. May lakas din tayo ng loob na ideklara yan kahit sino pang nakaharap. Alam po ninyo masusubok yan, sigurado.
Sa mga susunod na araw, darating na panahon, masusubok ang loyalty natin. In fact, every day, our loyalty is being tested. May mga pagkakataon na sa trabaho o kaya sa mga lugar na pupuntahan mo, you will be tempted to do things and you will have an opportunity. Kapag may temptation, you also have your opportunity to showcase your loyalty. At kunin natin yung oportunidad na yun. Ako po, kapag may temptation at sinasabi nila ganito, ganyan. Kapag may pagkakataong sabihin kong hindi ko kayang gawin yan, I'm a Christian, my principles and my belief, hindi ko pwedeng gawin yan. Sinasabi ko po lagi na mas susundin ko ang Panginoon kaysa sa inyo. At hindi po ako nahihiya magsabi niyan sa iba at sabihin na yung loyalty ko, tsukang Lord. Kaluguran na kayo bilang kaluguran eh. Baloy naman ito, sabihan ko po karela. Pero ako talaga yung gawan niya. Baloy ako. Sasabihan ko po rin kaluguran ko, pagka talaga okay kang prinsipyo ng ating ko and I know na it's not good king matanan ng Gino. I always say na my loyalty is king kanakong hari. Hindi ibig sabihin di ko kayo mahal, but my loyalty remains to my king. And hopefully po, ang panalangin ko po, my prayer is, ang bawat isa po sa atin ay maging ganun. Napakarami ko pong binanggit, and panalangin ko po, kahit isa man lang ay tumatak sa ating puso. Tandaan po natin, hinahanap ng Panginoon ang mga taong magiging tapat sa panahon ng pagsubok. Tapat kahit hindi perpekto yung ating pong nakaraan. Tapat kahit wala tayo sa church, wala tayo sa palasyo ng hari. Tapat at ang katapatan ay kusang loob na galing po sa sarili natin desisyon. Tapat kahit sa kabila ng anumang bagay na pinagdadaanan po natin. Yan po ang panalangin ko. May the heart of Itay, on the loyalty of Itay, ay makita rin ng Panginoon sa atin. Kung si Itay ay kayang maging tapat sa isang tao na hari, si Haring David ay tao lang, tayo po, ang hari natin ay Diyos. Kung si Itay maaring maging ganun katapat sa isang tao, what more tayo ng katapatan natin ay sa Diyos natin ibinibigay. Ang panalangin ko po, makita tayo ng Diyos. At kapag sinabi po ng Biblia ulit, nabasa natin na, saan ba ako makakahanap dito sa daigdig ng taong tapat? Baka ang panalangin ko po, parinig natin sa Panginoong, yung anak ko ngayon pa iyo. At ang Diyos lang makapagsabi po noon. No? Pero let's just do our duty and saka po do our best na i-prove yung loyalty natin. Araw-araw sa Panginoon. No po? Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Let's all pray. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa umaga pong ito. Salamat po sa mga salita po ninyo. Pagpapaalala ninyo sa amin, Panginoon, ng mga ganitong mahalagang bagay. Alam po ninyo ang aming puso, alam ninyo ang aming isipan, nakikita ninyo. Tunay po, Panginoon, na ang pinakamahalagang relasyon na meron kami ay sa iyo, yung relasyon namin sa inyo. At salamat sa pagpapaalala ninyo sa amin, sa salitang loyalty, Lord, manatiling tapat. Ikaw po, Panginoon, there's no question about your faithfulness. Pinatunayan po ninyo at patuloy na pinatutunayan yan sa aming pong buhay. Ngayong umaga, maraming salamat. Tinatawag mo kami sa inyong salita, Panginoon. Sa pamagitan ng inyong salita, tinatawag mo kami para maging tapat din sa inyo. Ikaw ay Diyos na tapat, ano ba naman na kami ay maging tapat din po sa inyo. Dalangin namin, Panginoon, na makita mo rin sa amin ang tunay na katapatan namin sa inyo. That our loyalty, Lord, belongs to you, Lord. Wala na pong iba. Sa iyo lamang. Ikaw, Panginoon, ang siyang amin pong Diyos na pagtatapatan ng aming buhay. Sa iyo lamang kami, Panginoon. Ang loyalty namin ay sa iyo lamang. Marami pong salamat dahil po ikaw din ang magbibigay sa amin ng kakayahan para mapatunayan, Panginoon, ang loyalty ito. Alam po namin, it will be tested by situations, sometimes hard situations. Pero we know, Lord, sasamahan po ninyo kami. At kapag kasama ka namin, alam namin, kaya namin maging tapat din sa inyo. Alam namin, hindi mo kami bibitawan. Hindi mo bibitawan ang aming mga kamay. At ngayong umagang ito, sinasabi rin namin sa iyo by faith, Lord, mula sa kaibuturan ng aming puso, na hindi rin kami bibitaw sa inyong kamay, Panginoon.
Hindi ka rin kami tatalikod, Panginoon. Nawa, Panginoong Diyos, na makita mo sa amin ang tunay na loyalty ito na aming pinag-uusapan ngayong umaga. We thank you, Lord, at ngayon nga po sa aming pagpapatuloy sa gawaing ito, sa aming pong Holy Communion, na pag-alala namin sa inyong greatest sacrifice, Lord, greatest sacrifice na nagpakita ng inyo pong pag-ibig sa amin. Salamat po sa pagkakataong ito that we can remember what you have done on the cross for us. We want to thank you. Linisin mo ang aming puso upang sa gayon maging karapat-dapat kami sa paggawa nito. Ngayon pong umagang ito. Patuloy kang mangusap at kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin ngayong umaga. Ito ang aming dalangin sa pangalan namin, Panginoong Yesus. Amen at amen. Tayo po'y manatili lamang sa pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon habang iniintay natin ang mga communion elements po natin na dadalhin sa atin ng ating mga ushers.